Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Levy. Sa araw na to, isang napakasarap na ulam probinsya ang ating lulutuin na sigurado namang magugustuhan nyo. Magluluto tayo ng kinunot na tulingan. At umpisa na natin. Magpakulo lang ng katamtamang dami ng tubig sa ating kaserola na paglulutuan kasi yung gagawin muna natin ay pakukuluan natin yung ating isdang tulingan. Samahan lang natin to ng siguro mga 4 o 5 slices ng luya. At yung ating isdang tulingan ay pinalinis na natin ng maigi yan, tinanggal na natin yung buntot niya, hinila na natin. Tapos pakukuluan lang natin to ng about 10 minutes. Then after 10 minutes, gagawin natin dito ay hahango lang natin at palalamigin muna natin. Kasi gagawin natin dyan ay hihimay-himayin natin. Ngayon, hindi naman talaga na tulingan lang yung pwede gamitin sa recipe na to. Pwede rin kayo gumamit ng galunggong, tilapia, or medyo nakaluwag-luwag ng konti. Tanigi yung gamitin nyo. Yung importante dito, yung isda na gagamitin, medyo firm yung karne. Kaya para pag niluto natin, hindi talaga siya maghiwa-hiwalay. Parang flakes pa rin siya pag kinakain. So gagawin natin dito ay hihimay-himay lang natin tapos tanggalan natin ng buto. Magpainit lang ng kawali natin paglulutuan tapos lagay tayo ng konting mantika at gigisa muna natin yung ating bawang. And by the way, yung ating recipe na to ay hawig to sa Bicol Express kasi nga yung kinunot na isda originally ay talagang Bicol recipe siya. Tapos pag okay na yung ating bawang, lagay na natin yung ating luya at yung luya natin tinadtad din natin ng medyo pino para lumabas talaga yung lasa ng luya. Gisa lang din natin to siguro mga 30 to 40 seconds. Yung naaamoy nyo na yung aroma ng luya. Tapos pwede nyo na ilagay yung sibuyas natin. At yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin yung ng medyo maninipis. At gisa lang natin hanggang magbago yung appearance ng ating sibuyas or naaamoy nyo na yung bango nito. Tapos lagay na rin tayo ng green chili at konting siling labuyo. Ngayon kung gusto nyo ng mas maanghang, tagtarin nyo yung labuyo. Labuyo na lang yung gagamitin nyo para mas maanghang. At actually, yung recipe na to ay halos hawig sa Bicol Express na pagluto. At yung kinunot recipe ay talaga namang galing Bicol. Nag-originate talaga sa Bicol. Nilagay na natin yung ating pinakuloang tulingan na hinimay-himay natin tapos tinanggalan natin ng mga tinik. Igigisa lang natin to siguro mga 5 to 6 minutes. Hintayin natin na may naririnig nyo na nagsisisel na yung isda para mas lalong masarap. Siguro mga 5 to 6 minutes or 6 to 7 minutes. Medium flame para makuha natin yung parang mag-dry lang ng konti yung ating isda. Tapos pag okay na, lagyan na natin to ng mga seasoning. Lagyan natin ng patis. At lagyan din natin ng pamintang durog at maganda yan pag medyo marami yung pamintang durog na ilalagay nyo. Tapos lagyan lang natin to ng konting asin. Ngayon, konti lang muna. Tapos bago nyo ihaon, tikman nyo muna. Pag medyo matabang pa, dagdag na lang kayo ng it's either patis or magdadagdag kayo ng konting asin. Tapos lagay din tayo rito ng powder seasoning. Ngayon, pwede rin kayo gumamit dito ng broth cubes. Pwede kayo gumamit ng pork or di kaya chicken broth kung gusto nyo. Tapos isunod na natin yung ating sukang paumbong. At maglalagay lang ako rito ng mga kalahating cup. Tapos pag nilagay nyo yung suka, huwag nyo muna galawin. Siguro mga 3 to 4 minutes. Hayaan nyo lang na mag-simmer. Huwag nyo masyadong haluin. Igitna nyo lang. Mga 3 to 4 minutes. Tapos pag medyo nawala na yung asim na amoy ng suka, pwede nyo nang haluin.
Tapos pwede na nating ilagay yung ating gata. Ngayon gumamit lang ako rito ng yung nasa lata. Pero ngayon kung nasa Pilipinas kayo o di kaya available yung bagong piga na gata, I do recommend na yun na yung gamitin nyo kasi mas creamy kasi yun at mas masarap yun. Kaya kumpara na yung bibili lang na sa lata. Yung na-preserve na gata. Kaya pag available yung fresh na gata, yun na yung gamitin natin. Simmer natin for another 10 minutes. After 10 minutes, and by the way, hindi na natin tinakpan ha. Pag naglagay kayo ng gata, lalo naggagata kayo sa niluluto nyo, huwag nyo natakpan pag nilagay nyo yung gata para hindi siya maging watery. Kasi pag tinakpan mo yan, mag-accumulate ng moist, magiging watery yung sauce mo or yung sabaw mo. Kaya hindi na tinatakpan pag naglagay na ng gata. Tapos, naghalo na tayo rito ng malunggay. At yan talaga yung pinaka-original na recipe ng kinunot, yung malunggay. At medyo marami dapat yan. Mga 1 cup na malunggay yung ilalagay nyo. Tapos halu-haluin lang natin for another 5 minutes. Tapos pwede na natin to ilipat sa ating serving bowl at maghain na ng maraming kanin. At yung pinaka-the best na kasama nito ay bagoong isda o di kaya bagoong alamang. At syempre, mainit na kanin. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.